So magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Daisy Silvestre at ang ating pong ipropromote sa araw na to ay ang mga produkto na mga Bicolano na sili o yung mga siling labuyo. Syempre pag sinabi nating mga Bicolano, it's mas na tumatatak sa mga isipan ng mga Pilipino is yung mga matatapang na tao daw. Yung mga Bicolano kasi nga wala silang inaatrasan na mga maanghang na pagkain. Lahat ng maanghang kaya daw nilang kainin. So, kung naalala nyo noong 1999, ewan ko lang, may nagsabi lang sa akin, meron daw lalaki na taga Bicol na nagkamit ng napasama sa Guinness Book of Record kasi napakarami niyang kinain na sili. And siya daw yung pinakamarami nakain na sili dito sa buong mundo na ewan ko lang kung merong nakabit sa kanya or nabit na ba siya ni Sili Queen. Pero nasa Guinness Book of Record pa rin naman siya. So, itong mga sili na ito, ewan ko kung ito pa yung sili na dala-dala ng tita ko na galing sa Bicol. Umuwi kasi sila nung last Christmas and ewan ko kung ito yun na. Pero sa tingin ko yung mga dala niya is yung mas maliliit pa rito eh. Ito kasi galing lang to sa bahay, galing doon sa mga inuwi-uwi nila. So napakahilig nila sa mga hang kasi nga yung relatives namin is mahilig sa mga sili kasi may mga lahi taga Bicol. Kaya ito na rin yung ginagawan ko ngayon ng promotion. So ang alam ko kasi yung mga sili na galing sa Bicol is mas maliliit pa rito. Yung, alam niyo yung siling labuyo or sa ibang word tinatawag na siling demonyo, yun talaga yung mga inuwi nila. Meron din naman ako dito nakikitang maliliit na sili or ewan ko baka mix lang ng sili na dito sa Pangasinan ay yung sili sa mga taga Bicol. So kasi alam niyo yung mga taga Bicol, napakahilig talaga nila sa mga pagkain maanghang, as in lahat ng lulutuin nila sobrang anghang, kailangan merong sili, hindi lang basta-bastang isa o dalawang sili, kundi dapat napakadaming mga sili kasi pampainit daw yun ng katawan nila. So last time na nagkasakit ako, ang sabi nila sa akin, kung gusto mong gumaling, kumain ka ng soup, tapos lagyan mo ng manghang, lagyan mo ng chili oil, lagyan mo ng sili para lumabas daw yung lamig. And proven naman daw yun, sabi ng mga doktor na totoo yun, talagang lumalabas talaga yung lamig sa katawan. And napakarami ring benefits ng mga sili. Kaya bumili na kayo. Lalo na yung mga sili na galing Bicol kasi yung mga galing Bicol na sili is napakaanghang. So sinasabi doon na mas maliit yung sili, mas maanghang. So pag mas malaki yung sili, pag mas mahaba, is hindi na siya ganun kaanghang. So 'di ba kapag nasa Bicol, ang mga putahe na kilala na nilalagyan ng mga sili is yung Bicol Express, mga Bopis, yung mga ganyan, yung pagdating dito pang pulutan, pero pagdating sa kanila pang araw-araw nilang pagkain yung mga yon. So eto mga nakikita nyo dito sa lamesa, ito yung mga iba't ibang uri ng kanilang pre-preserve ng sili. So, syempre, etong mga to, fresh pa to, bagong kuha pa to, kaya siguro hindi ito yung galing Bicol kasi talaga maliliit lang talaga yung mga yon. Kasi baka next week pa kasi dadating si tita, kaso nai-ensin ako kaya hindi na nakahabol. So, eto, imagine nyo na lang, ito yung sili na galing Bicol. So, red na red din siya, katulad din siya ng sili na galing Bicol. Ang pinagkaiba lang talaga is mas maliit lang yon. Mas maliit lang yung sili na galing Bicol. And syempre, mas fresh daw, mas maraming nutrients, and mas masarap daw yun kasi siguro dahil na rin doon sa lupa na, 'di ba, andun yung Vulcan Mayon, kung saan yung ash ng Vulcan Mayon yung nagiging pataba ng lupa, kaya siguro mas condensed talaga yung mga tinatanim nila doon is mas masarap and mas nutritious dahil siguro doon sa ash ng Vulcan. So, eto yung fresh na sili ng Bicol. So, marami daw tong mga benefits. Ganoon na rin sa sakit sa puso. Yun nga lang, wag susobrahan kasi may namatay na rin syempre dahil sa sobrang anghang. Pero, in moderation, napaka-healthy daw nito sa ating katawan. Then, ito yung mga ways para ma-preserve yung mga sili. Syempre, itong fresh na sili na to, hindi ito magtatagal. Malalanta rin ito katulad ng mga ibang gulay, katulad ng mga ibang fruits. So, yung
yung mga Bicolano, and hindi lang yung mga Bicolano, gumagawa rin sila ng ways nila para mas mapatagal pa yung buhay ng kanilang sili. Kasi doon, kada every week, lahat halos ng tao may tanim ng sili, and every week sila namimita. So, hindi na uubusan. Kaya, nagkakaroon sila ng ways para ma-preserve pa yun. So, ang isa sa kanilang mga paraan is, syempre, is yung lagyan ng maraming suka. Yung sili nang sa ganun, magtagal pa siya ng months and kahit na taon. So, eto po yung siling haba nila. So, hindi porket siling haba is hindi nagaling sa Bicol, kasi iba't iba po yung mga sili sa Bicol. May siling haba, may siling labuyo, may siling maliit, may siling malaki, and meron din tinatawag na siling tingala, siling tingala. Yung sili na yon is kamukha lang din siya ng labuyo, pero hindi siya kasing anghang ng labuyo. So yun, sikat din yun sa Bicol. So iba't iba yung klase ng sili sa Bicol, hindi lang basta siling labuyo. So ito yung isa nila sa mga preservation nila, kung saan nilalagyan nila ng suka, ng paminta. Parang tinitimplahan din nila, pero syempre may suka. Yung suka, ito yung nagsisilbing preservation. Nang sa ganun is tumagal yung siling kanilang nakukuha. So ito, hindi ko alam kung ilang months na to, pero napakatagal na to. Pero kung titignan mo, napaka-fresh pa rin nung kanilang sili. So ito, yung mga ganito, pwede siyang i-import kasi nga syempre tumatagal yung buhay nila. So itong mga sili na to, hindi lang siya pagkain, kung hindi na pagkakakitaan din. So yung mga sili, lalo na yung mga sa taga-sili ng mga Bicolano, so napakadali lang nila i-import kasi nga kilala na yung sili ng mga Bicolano. So nilalagay nila sa suka and syempre sa bote. Tapos ayan na, so ilang months na yan, parang fresh pa rin siya. So masarap ito pagdating sa mga paksiw. Ang sarap nito sa paksiw. Tapos isa rin sa mga natutuhan nila is yung sili. Yung sili is yung gagawin nilang powderized. So ito, powderized ito na sili. Marami pa nito eh. Pero ito lang yung kinuha ko doon sa bahay. So ito, powderized siya na sili. Hindi ko alam, nilagay ata to sa mga sausawan. Maanghang pa rin siya kahit na powderized siya. Basta mas maanghang pa nga ito eh, kaysa doon sa talagang fresh na sili. So ito talaga yung isa sa mga ways nila ng pag-preserve ng sili. Bukod sa suka, pinapowderize din. And of course, yung etong parang ginagawa nilang parang flakes, eto chili din ito sili din yan. Pero yung sili niya, parang alam niyo yung dry na sili, tapos crinash. Parang, tas ito magiging ganyan siya. So, yan. Sili po yan, mga buto ng sili and yung balat ng sili. So, ito, isa rin sa mga paraan ng kanilang preservation. And of course, katulad ng sinabi ko kanina, hindi lang ito basta pagkain, kung hindi ginagawa rin business. So, pwede rin itong ibenta. So, napakaganda talaga ng mga produkto ng mga Bicolano kasi nga, kahit doon sa iisang produkto nila na sili is marami na kayong magagawa, kagaya ng pwedeng ilagay sa suka, pwedeng i-powderize, and of course yung pinakasikat, etong chili oil. So chili oil yan ganito lang yung kulay niya, pero chili oil yan. Hindi yan sunog. Meron kasi siyang nilagay na oyster ito nung niluluto to, kaya ganito yung kulay niya kasi merong oyster sauce. So mas masarap nga siya kung may oyster sauce kaysa dun sa wala. Pero chili oil yan, ang bango. So eto, 'di ba? Kung nakikita natin sa mga TikTok, sa Facebook, usong-uso ngayon yung chili oil kasi masarap siya sa siomai and sa mga iba pang pagkain. So isa rin 'to sa magandang preservation kasi mas tumatagal din yung sili. Then, of course, ito rin yung suka din ito. Pero ito nga lang, pinaghalo yung siling green at saka yung siling, yung pula at saka ng mga iba pang mga spices kagaya ng bawang sibuyas at mga paminta, mga ganon. So, masarap to pero pang sausawan. Ito naman, masarap siya sa paksiw. Ang sarap niya kasi amoy pa lang, ang sarap na niya sa paksiw. Ito, masarap siya sa pang sausawan. Then, yung chili oil and yung chili flakes at saka yung chili powder. Ito yung ilan sa paraan para mag-preserve ng mga sili ng mga taga Bicolano kasi napakaraming ang sili nila doon and hindi na nila alam kung ano pa yung gagawin nila. So, bukod sa kinakain na nila, na pagkakakitaan pa nila, nakakapagbenta sila ng mga chili oil, chili flakes, ng mga sukang may sili. So, napakaraming So, yun nga, napakaraming paraan para
kumain ng sili, maging negosyo yung sili, and isa pa is parang maging hanap buhay natin itong sili. So, isang product pero maraming nagagawa. So, ano pang hinihintay nyo? Bumili na kayo ng sili ng mga Bicolano kasi ibang-iba to kaysa sa sili ng mga taga-ibang lugar, ng mga taga-ibang probinsya. Napakasarap ng sili nila and napaka-special kasi nga merong volcanic ash na napataba doon sa kanilang mga lupa. Yun lamang.